Okay, start makina. Check natin yung ating pressure gauge kung ano yung klaseng reading to meron to. Uy, ang bilis. Kaka-start pa lang pero check natin radiator kung gaano ka init. Okay, sagad na. Oh, medyo mainit na. Pero check natin yung yung kanyang temperature gauge. So, ayan kita nyo. Nangalahati na almost magpupul na. Ibig sabihin 12 volts ground. Okay, so ayan na guys, naging normal na yung andar ng motor, hindi na mataas. So naka idle position tayo. Ayan, so hindi na pagpalang araw guys, another client na naman tayo na Suzuki na multicab F6A engine. So ang problema nito is yung tachometer. So makikita nyo guys yung kanyang temperature gauge, pag in-start mo bigla siya agad na umaakyat. So nang mabilisan, hindi pa umaandar yung makina mo ng mga ilang minutes, pero yung gauge sobrang taas na agad, halos mag-overheat na yung sistema. And then yung kanyang floater gauge guys is ganun din. 500 pesos lang yung tinubil natin para umandar yung makina, pero kita nyo naman sumagad agad, parang full tank na. So ito yung problema ngayon na titry natin guys na basic pointers para makuha nyo yung punto by punto. So samahan nyo ko sa basic pointers na tutorial para malaman nyo kung ano yung idea at paano gagawin yung kung ano yung sira at paano papalitan yung mga parts na dapat palitan. Okay, and then troubleshoot na rin guys ng electrical system. So samahan nyo ko. So tara, let's start, let's go, pasok. Okay, so ito yung problema ngayon. Okay, so ngayon ang problema natin ngayon, makikita nyo yung engine temperature gauge is nasa drop to 0, and then yung fuel is full tank. So samahan nyo ko sa simpleng basic pointers tutorial kung ano ang gagawin natin. Okay, so medyo komplikado pero try natin guys makuha kung ano yung mga problema at ano yung mga solusyon na dapat natin gawin. So let's start, let's do it. Okay, so ang gawin natin ngayon, papandalin natin yung makina, tapos check natin, binaklas na kasi ito para baka magulat kayo na naka-open na yan siya. So ito na, pagdating dito hinila na to guys, ito na yung problema niya, mayroon ng problema sa kanyang electrical. So ang gagawin natin, papandalin natin yung makina. Temperature gauge, bigla siyang umakyat. Mamayang konti aangat yan. Yan yung indication na may problema yung temperature gauge mo. Okay, so either linya o yung sensor. Pero ito, duda ko nito guys, problema nito nasa linya ng electrical kasi nga nabuksan ito, na-rewiring ito, and then pati ito nadamay na rin yan. So hanapan natin yung ang tawag dyan, yung pamamaraan kung ano yung dapat natin gawin. So habang nag-idle tayo ng engine, papakilap naman natin kung hanggang saan ang palo nito. Kaka-start pa ng makina, nag-idle pa lang tayo. Tingnan natin kung hanggang saan yung kanyang temperatura, kung hanggang saan papalo, kung lalampas pa siya o kung lumampas siya dapat overheat na siya. So check pa rin natin. Pagwas na uminit na siya. Kita nyo, bus-bus na bagong rewiring. So may problema lang yung kanyang fuel tsaka yung kanyang tawag niya na temperature gauge. Sumisipol yung makina, no? Parang turbo eh. Pwede mamaya guys pag halimbawa mainit na. Okay, so makikita nyo guys, ayan, ang bilis umakyat ng kanyang temperature gauge. Ayan o, kita nyo ang pag-angat na yan. Ngayon, check natin mamaya yung kanyang radiator kung sobrang init na ba. Hawakan natin para sure full talaga. Ayan, tanggal tubig. Ayan na, meron na. Ayan, off na. So ayan sobrang lamig pa. Hindi pa nakakapag-circulate yung tawag yan, yung hindi pa nakapag-open yung thermostat. Pero umaakyat na yung kanyang fuel gauge, sorry, yung temperature gauge. Medyo mainit na. So check natin yung yung kanyang temperature gauge. So ayan
kalahati na, almost magpupul na, ibig sabihin overheat na yan. So samahan nyo ko sa simple basic filters niya kung paano natin ma-adjust yan, okay? Tsaka yung fuel ano niya, full tank na, hindi pa nga nalagyan ng gasolina. Kalahati na nga lang yung 10 liters, almost 5 liters na nilagay nila, pero nasa full na. So tara, tingnan natin kung saan yung problema. So let's go, patay natin guys. Ayan. So tara, kunin ko yung basic pointers kung paano makukuha yung problema. Okay, so let's go. Una natin gagawin is check natin kung papalo ba ng malakas yung kanyang temperature gauge, kung sasagad ba siya o hindi. Basta may movement siya, ibig sabihin medyo okay yung kausapin. And then check natin guys sa kanyang mismo dito sa kanyang temperature sensor na linya. Okay, so ang gagawin natin, dudugtungan natin yung wire. So ito yung kanyang temperature sensor, ito yung linya. Ito, ayan siya guys, yan. And then ito naman yung kanyang thermostat assembly housing. So nasa loob nito yung thermostat. Okay, para hindi na kayo malito, alam niyo na yung location. So ang move natin ngayon, itatanggalin ko tong connection ng kanyang thermostat sensor. So susukatin natin kung may lalagyan natin ng ground. Then on ang susi, at tapos makikita natin kung function ba yung kanyang sa kanyang tachometer, yung temperature gauge, you know. Yun. Okay, so ayan na, gumawa na ako ng dinugtong ko na. So ang gagawin natin guys, i-on natin yung susi. Ayan, on natin yung susi. Tapos i-check natin sa ground kung gagalaw ba yan. Kiss natin. Ibig sabihin yan, ibig sabihin pag gumalaw siya, ibig sabihin okay yung natin. Yan, okay yung system natin dyan sa temperature gauge. Ayan, kita nyo gumagalaw, di ba? Ayan, actual nyo, ayan. Kasi ito automatic ground na yan eh. So ibig sabihin okay siya. So ganyan ang pag-test ng temperature gauge. So, ibig sabihin wala siyang problema, kulang na portion yan kung saan ang issue dito. Yan. Okay? So ang gagawin natin is buksan mo natin to, tingnan natin yung ilalim niyan kung ano meron dyan. Okay, after nito guys, ang gagawin natin i-double check natin yung voltage rating ng kanyang mismong kanyang linya na mula doon sa temperature gauge papunta naman doon sa kanyang linya ng ng sensor. Okay, para malaman din yung reading kung ilang voltahe ba. So tara. So ground yan. Sige, i-on Brad. Kita nyo 7.5 yung voltahe. So ibig sabihin okay siya. 7.5. Okay, so maganda yung reading. Tama naman 7.8. Ibig sabihin dumaan dito sa resistor and then sa diode. So kaya hindi lumalabas 12. Pag 12 guys, ibig sabihin may problema talaga yung linya. Okay, ibig sabihin wala na siyang dumadaan na resistor o diode. So ibig sabihin sira yun. Next move natin gagawin is mag-undergo tayo ng voltage reading sa kanyang floater gauge. So i-check natin yung linya na mula dito papunta doon sa kanyang floater, para malaman nyo yung voltage reading kung ilang voltahe magmula dito. So dapat meron tong pinakamababa nito is mga 7 volts below, minsan 6 volts, 5 volts. Bakit? Sapagkat ang floater nito guys, ang tachometer merong resistor yan, isang resistor tsaka dalawang diode. So dapat gumagana. Pag hindi yung gumagana, ibig sabihin may problema yung kanyang electrical system mismo dito sa tachometer. Okay, so ang gawin natin, check natin yung kanyang floater para makita natin. So tara, punta tayo dun guys para makita natin yung resulta. Let's go. So pupunta tayo sa may fuel tank, check natin yung fuel tank. Okay, so tara. Tapos i-kiss natin yun para makita natin kung anong sistema magagalaw ba yan. So yan yung gagalawin natin, yung kulay na terminal na kulay dilaw. Papunta yan sa kanyang floater gauge. So ngayon, tatanggalin natin yan. I-kiss natin kung ano mangyayari doon sa kanyang sa kanyang tawag niya na sa dashboard, yung kanyang fuel gauge. Okay, so buksan muna natin guys, tapos check natin, tatanggalin natin, tapos check natin. Okay, so check muna natin guys yung ground, kung may ground ba yung yung tangke. So ibig sabihin may ground yung tangke. So may ground din yung kanyang hindi naka-off position pa yan. So ground yan, makikita nyo kulay green. Ibig sabihin 0.0 volts yung ground yan. So ito may ground din. So ang gagawin natin ito is lalagyan din natin ito ng tawag yan, kikiskisin natin. Sige ba, itanggalin mo niya, ikiskis mo sa dito. Dito siya ikiskis ha. Titingnan ko yung doon, yung gauge kung gagana ba. I-on ko yung susi ha. Ano yung screw na boss? O kanina tatanggalin mo lang to. Kanina, ulot na.
Iyon ko yung susi at tingnan natin kung gagana. Kiss-kiss mo rito. Sige, gagambal Ito, Nay. sige Sige, kiss-kiss mo lang. No. Okay, kiss-kiss mo lang kay iyon ko yung susi. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Sige. Okay, kiss-kiss mo. Ayan. Sige, kiss-kiss mo. Wala. Okay, so may problema talaga. Ito. And then, next move natin gagawin, re-reading ulit natin na nakasalpak na mismo yung kanyang terminal na punta doon sa floater para makita nyo kung ilan na voltage reading na lalabas doon. So, dapat pinaka-maximum is 3 volts to 7 volts. Pag lumampas o limit pa doon, may problema yung supply. Okay, so tara, check natin guys yung kanyang floater system. Okay, check natin yung reading guys. So, yan, ground siya. Kaya pag i-on natin yung susi. Sige, on mo susi! Okay, na voltahe yan. Hindi ko makita. 3.3 volts, 3.4 volts. So ibig sabihin yung voltahe guys, okay yung kanyang resistor doon, yung kanyang ohms, yung kanyang resistor doon mismo sa may tachometer niya. So ibig sabihin okay, sobrang baba ng kanyang guys, ng kanyang voltahe. Dapat na maximum siya ng 7 volts, same doon sa sensor ng temperature gauge. And then ang kanyang reading naman sa dito sa list sa kanyang floater is napakababa. So ibig sabihin may problema yung kanyang tachometer. So ang gagawin natin guys, bubuksan natin tachometer, i-check natin ang voltahe nito. Dapat ang voltahe nito lalabas isang ground, and then isang 12 volts, tsaka isang minimum na 5 volts to 7 volts. Okay, so ang gawin natin, bakasin na natin guys yung kanyang tachometer. So tara, so tatanggalin na natin to para makita na natin yung sistema. Pero pang speed Pag magtanggal kayo nito, basic pointers pa rin, tanggalin nyo muna yung kanyang bakal. Yan yan yung bakal yan guys, nakakonect yan. So tatanggalin mo yan, bubunutin mo to. Pero tigas yan, malambot lang pala para meron ka ng access. Malambot na siya, titirahin. Wait lang. Okay, ngayon ang gagawin natin ngayon guys, ito yung sira na tachometer. Ipapakita ko sa inyo paano pag actual reading ng kanyang linya na nagmumula dito sa loob ng tachometer sa temperature gauge, saka same lang din sa kanyang fuel gauge. So dapat ang voltahe na lalabas doon ay dapat is minimum na mga 3 to 6 volts o 6 to 7 volts. Dapat yun ang reading na average nito ng dalawa na yan, kasi may mga resistor nga yan. Sabi nga kanina, yung nakita nyo kanina yung explanation ko, ayan merong diode, ayan may diode dalawa, tapos merong resistor. So isa sa tatlo na yan masira, automatic defective na yung tachometer mo. Okay, so doon mo malalaman sa reading ng voltahe. So check natin guys. Next step natin gagawin is mag-undergo na tayo ng voltage reading. So pinaka mataas na voltahe dito guys is 12 volts, and then ground, tapos yung 5 to 7 volts yung pinaka minimum na yun average para dun sa kanya mga sensor, and then yung location ng bawat gauge. Tara. So ito yung portion ng kanyang tinatawag na fuel system, itong FU. So para mo malalaman nyo na mayroong tawag niyan, may nandyan yung location niya, sapagkat dito pa lang sa sistema ng resistor may diode. So ibig sabihin control niya yung labas-pasok na kuryente. So ibig sabihin nandyan ang portion yung tinatawag na fuel gauge. And then pagdating naman sa temperature guys, ito naman siya, ayan, sa mechanism niya nakabuilt ito rin yan siya dyan. Okay, so sige, i-double check ko muna lahat para malaman natin kung saan talaga yung problema. Mag-test muna ako dito, yan, bawat terminal, para makita ko kung anong problema, may supply ba o wala. Okay, ayan, so iti-test muna natin guys isa-isa para makita natin kung may positive o negative ba yung lalabas dito. 12 volts, 12 volts, ground. So ibig sabihin kompleto din niya rito, wala problema rito guys. So dito naman sa kabila tayo, ground, positive 12 volts, positive 12 volts,
negative, positive, 5 volts. Ayan, so sa fuel to guys, sa resistor natin tsaka sa diode na to naglalaro. Ibig sabihin may okay to dito banda. Ayan, may laro siya dyan. So ito 11 volts, so okay to siya. Dito empty, itong white yellow, ay white red, 2 volts. Okay, 2 volts. Ito 11, ito 11. Okay, 2 volts. Hindi na imbitahe. Ang problema talaga is yung kanyang 2 volts guys. So ibig sabihin mahina yung supply. Dapat ito magiging ground ito. Instead na 2 volts, dapat ito ground ito. So ibig sabihin walang ground yung kanyang supply papunta doon sa kung saang linya niya ibibigay, ibabato yung ground na yun guys, mismo dito sa tachometer na assembly. So yung 2 volts guys, imposible na magto 2 volts yan. Dapat yan yung sabi ko kanina na ang reading ng bawat terminal ay sa ground, isang positive na 12 volts para supply, and then sa kanyang resistor at saka sa yung diode na dadaanan dalawa is 5 to 7 volts, so isa yon. And then yung 2 volts ibig sabihin mababa, ibig sabihin dapat ang supply nun is ground yun. So ang nangyari nun guys, mababa yung voltage, ibig sabihin hindi niya kinakaya yung ground. So ibig sabihin may problema yung issue, yung kanyang short circuit o grounded yung mechanism ng buong tachometer. So hindi na natin alam kung saan dyan dahil papel na circuit na yan guys. So hindi na natin magagawa ng paraan yan, hindi yan pwede i-repair. So subject for replacement na talaga to. So at least nakita nyo kung paano natin step by step na ginawa. So ang gagawin natin magpapalit tayo ng bagong tachometer para mabalik natin yung kanyang reading tama. So at least malaman natin actual kung paano, kung gagana. So magbibili tayo ng pyesa and then balik tayo guys pag nakabili kami pyesa para makita nyo actual. So tara, bili mo kami pyesa. Let's go. Ayan na guys, so ito na guys yung ito yung luma. Kaya makikita nyo naman yung luma talagang lost contact, talagang sira na siya. So ang mangyayari naman, bumili tayo ng bago. Ito ipapalit natin yun. So tachometer talaga mismo ang assembly. So ayan, kompleto na siya ng bulb. So medyo malinis tsaka shiny, makintab. Okay, so ang gawin natin papalit natin tapos tingnan natin kung gagana siya o hindi. Okay, so sige, basic pointers pa rin bago kayo magkabit ng tachometer. Make sure na walang anumang mga bagay na nakalapag dito bago nyo ikabit yung tachometer kasi magkakaroon ng problema yung tachometer natin. Okay, so at least alam nyo na yung basic pointers guys. So ikabit na natin to. So makikita nyo nandyan pa rin yung gauge na hindi pa na set up. Ibig sabihin na kusa siya mag set up nyan pag na-paandar natin. Pero bago natin i-on yan guys, ang gagawin natin i-diagnose natin, i-voltage reading natin yung fuel, yung kanyang floater at saka yung kanyang temperature gauge. Okay, so at least makita nyo yung sistema kung paano natin titirahin step by step. Basic pointers tutorial. Okay, so tara, magre-reading mo tayo guys actual, then i-start natin makina para malaman natin kung anong kalalabasan ng ating ginawang proseso. Okay, so ang gawin natin ngayon, i-test natin yung reading. Okay guys, Brad, i-on mo raw yung Brad, ground on. So kita nyo yan so ibig sabihin siya, dali, malabo 7, malabo talaga sila so 6 volts. So 6 volts ibig sabihin yan yung minimum talaga, yung regular niya na reading, 6.8 volts. So ibig sabihin okay yung reading nito. Then doon naman tayo sa fuel gauge. Okay, check natin yung reading guys. So ayan, ground siya. Kaya pag i-on natin yung susi, sige, on mo susi. Okay na voltahe yan, hindi ko makita. 3.3 volts, 3.4 volts. So ibig sabihin yung voltahe guys, okay yung kanyang resistant doon, yung kanyang ohms, yung kanyang resistor doon mismo sa may tachometer niya. So ibig sabihin Brad, i-on off mo Brad, tapos check natin yung voltahe. So ikabit ko muna ito para di nakaka-confuse. Yan. Okay, so ngayon guys, check natin, hindi nakapatay pa, so ground yan. Sige, i-on Brad. Kita nyo 7.5 yung voltahe, so ibig sabihin okay siya. Yan, 7.5. Okay, so
So sa kabila tayo. Ayan, so 3.3, ibig sabihin okay siya. Okay. So then next move natin gagawin is paandalin natin yung makina para makita natin yung ginawa nating proseso. Okay, so ayan na guys, naging normal na yung andar ng radiator, hindi na mataas. So naka-idle position tayo. Ayan. So hindi na tumaas sa sumagat. Tapos yung fuel gauge niya kanina nasa nasa full, ngayon nag-normalize na talaga. So ibig sabihin ang problema is yung tachometer ang may issue. So binaybay ko na lahat ng wire, talagang medyo nahirapan ako. Pero at least nakita niya yung sistema kung paano natin tinira yung step by step procedure. So walang problema yung yung mga gauge natin. So mismo yung problema yung tachometer ang may issue. Okay, so at least nakuha niya yung basic pointers kung paano siya titirahin. So shout out sa ating lahat. Brad? Ay, shout out. Dito. Okay na ang F6E multi-cab. Okay, so yun nangyari guys, damage talaga dahil grounded nga, kaya yun tinamaan yung tachometer. So ayan medyo okay na siya. Okay, so hanggang dito na muna. So bye bye, please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay. Alright. Okay. Dup da da da, dup da 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 da, dup da da da.